delikado, paikot-ikot, matatarik. Iba't ibang klase ng kalsada ang maaari mong maranasan dito sa rehiyon ng Cordillera. At sa episode na ito, muli tayong aakyat sa kabundukan ng Buscalan. Kasama pa rin ang ating partner, tinahak namin ang mga daang nakakapigil hininga. Napakaganda, solid. Kasilayan ang mga tanawing kahanga-hanga at mawid sa mga tulay na talaga namang nakakabilib sa taas at ganda. Nagpatuloy kami sa aming biyahe mula sa Bontoc, kaya't medyo maiksi lang ang naging ruta ngayon. Pero kahit maikli, sulit pa rin ang bawat sandali. Isang karanasang hindi malilimutan. Kaya, ano pang inaantay nyo? Tara na't samahan nyo ulit kami dito sa biyaheng Buscalan. So, good morning. At dito sa Bontoc. Dahil nga Buscalan talaga ang original nating destinasyon, umalis tayo bago pa sumikat si Haring Araw. Grabe ang lamig sa mga oras na to, kaya medyo paus pa ang boses natin. Mula sa Mavis Maligkong homestay na tinulayan natin, may 43 kilometers tayong lalakbayin. Tinatayang 1.5 oras ang biyahe bago marating ang tahanan ni Apo Wangod sa Buscalan. Habang papalayo, kitang-kita pa rin namin ang ganda ng Maligkong Bontoc. Presko ang simoy ng hangin at sobrang tahimik. Para kang nananaginip. Pero sa di inaasang sandali, ayun, inabol na naman tayo ng aso. Para na rin kaming nagkape sa bilis ng tibok ng aming puso. At bago pa man kami tuluyang makababa ng Maligkong, may ilang parte ng daan ang talagang nagpagising sa amin. Matatarik at paikot-ikot na kalsadang pababa ng Bontoc. Tip lang sa mga gustong mag-ride dito, siguraduhin ayos ang kondisyon ng inyong motor at preno para iwas disgrasya. Alright, so nakababa na tayo sa taas ng bundok. Doon tayo galing sa taas. Andun, oh, sa pinakataas. Kung nakikita nyo sa camera, andun.
andun sa taas. So pitik-pitik lang ang ginawa natin sa brake natin kasi ayaw nating malusutan na naman ng preno. At ayun, kitang-kita natin yung kagandahan dito na ang bayan ng Bontoc. Ganda ng ano, ang tawag doon? Yung shading ng bundok. Great yan. Kahagabi, may Langay Festival sila. Kung kaya't nakita natin yung kagandahan ng kanilang festival. At naabutan natin yung pa-fireworks nila. At ngayong umaga, mukhang hindi busy yung mga tao dahil Sunday ngayon. Kung kaya't parang pahinga ng mga tao ngayon. At pupunta tayo ngayon ng Buscalan. Maigin na nakita nyo ang Bontoc ng ganitong kaganda ngayong umaga. At time check natin is 5:59 in the morning. Let's go. Wow. Ganito yung tsura ng Bontoc, bayan ng Bontoc kapag umaga. Napaka peaceful, napaka serene. At ang lamig. 3 patong ng damit ang ginawa namin kasama ang jacket. Alright. At first time namin tong gagawin, ang aakyat tayo ng Buscalan gamit ang ating motor. At dati kasi puro tayo, joiner. Ngayon nakamotor tayo. Solid. Yun, oh. Ganda. Napakaganda dito sa Mountain Province. You know. Oh. Ha? Oo, dito. Sa mga oras na ito, napakaganda ng panahon. Parang hindi summer. Dahil sa lamig habang kami nasa biyahe. Dagdag pa ang maayos at maganda-gandang kalsada. Pero hindi pala sa buong ruta. At hindi kalayuan, nakita na natin tong isa sa mga delikadong kalsada na pwede nyong madaanan kung pupunta kayo ng doon sa kabundukan, Tinglayan area. So dahan-dahan lang po tayo dito dahil may nangyaring aksidente kamakailan lamang. May kinasawi ng tao. Nakakatakot. Nasabi namin yun dahil sakto sa aming pagdating dito sa Bontoc, may nangyaring aksidente. At ilang sandali pa, may kita na natin mismo ang lugar kung saan naganap ang insidente. Oo. Grabe. Condolence po. Ito rin, no? Ito yung mga isa delikado. Ang baba ng parang pinaka-gutter. So, konting mali mo lang, may kalalagyan ka talaga. Nandito na ata tayo sa Sadanga, Mountain Province. Napaka-peaceful. Pero kahit nasabihin natin na napakadelikado ng mga kalsada dito sa Mountain Province, ay hindi mo rin maikakaila na napakaganda ng kapaligiran at mga tanawin dito. Ang cute! Kahit saan ka tumingin sa kahabaan ng kalsada, sobrang ganda ng mga tanawin. Papaisip ka tuloy, gaano nga ba tayo kaliit bilang mga tao? Napakaliit ng mga problema, ng mga kasiyahan at maging ng mga alitan. Kung ihahambing sa napakatatayog na kabundukan ng Cordillera. At mas ma-appreciate nyo ang nakikita namin kung ito ang makikita nyo.
Sadanga Mountain Province na tayo. So galing tayong Bontoc, tapos ngayon is nasa Sadanga na tayo. At mamaya pagkatapos natin sa Buskalan, may susubukan tayong daanan. Makita natin kung gaano talaga kaganda yung nakita natin sa Sadanga Mountain Province. Napakaganda. Ito, katakot to. Ang baba ng bakod. Sadanga Research Development and Extension Friendly Community. Try nyo rin to mga Regans kung mabisita kayo dito ng nakamotor, nakakotse, o kaya ay mag-commute. Makikita nyo ng napakagandang silhouette ng mga bundok. Solid. At mayroon lang daw tayong 40 minutes at 24 kilometers bago makarating doon sa Buskalan Tattoo Village. Hindi naman tayo makakamba dito sa bandang Mountain Province dahil kaliwat kanan yung mga police stations, mga army stations at mga checkpoints. Napakaganda. Alas 6:35 na ng umaga, tapos hindi pa umaakyat yung araw. Feeling namin natatabunan pa ng mga bundok. Kaya ang ganda ng tama ng sikat ng araw dito. Oh. Bawat liko mo mayroon kang makikitang view talaga 22 kilometers na lang daw. Cordillera Adventure Tour. Kahit na malapit na tayo, medyo napapatagal tayo dahil sa mga tanawin na nais nating masilayan. Minsan lang tayo dito, kaya sulitin na natin. Napakaganda. Betwagan yung nasa baba. Ganda. Napakaganda, solid. Puro kabundukan. Tapos mga palayan, rice terraces, Betwagan, rice terraces. Ganda. Tapos yung yung pathway pataas dito sa bundok. Solid. Tapos andun yung araw. Tama ba? Oo, andun yung araw kasi east yung nakikita natin, tapos yung west. Solid. Alright, kasabay ng pagiging delikado ng kalsadang ito yung kaliwat kanan na roadworks sa lugar na to. Kung mapapansin nyo, grabe nakakatakot kapag kung gabi pala natin dinaanan ito kanina, lab. Katakot. Igalan mo nga yung
Grabe katakot. Falling rocks. "30 minutes, 17 kilometers." Kilometers Tabuk, 104 sa Danga, 4 kilometers. Tapos magche-checkpoint pa tayo dito. Diretso na kaya? Wala. Hindi na daw. Baka dun sa ating layan papasok. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita na natin ang pinangyarihan ng aksidente. Solid, ganda. Hindi namin namalayan na doon pala nangyari ang lahat. Salamat na lang namin nang makita namin ang passenger van sa ibaba ng bundok sa may ilog. Doon nalaglag? Tsuran mo. Paano nalaglag yun doon? Ayun, baka doon. Dito. Siguro dito pagka ganun. Grabe. Grabe. Nakakapangilabot. Baka doon galing, no? Doon. Grabe. Yun ba yung sinakyan natin? Iba. Rest in peace. Let's go. Kinabahan ako doon, ah. Doon pala yun. Ayun, oh, kitang kita dito. Doon pala malapit sa tulay. Akala ko doon sa may ginagawa. Mabilis eh, no? Overshoot. At isang patunay na napakadelikado talaga ng kalsadang ito, kahit na mukha siyang hindi delikado. Grabe. Grabe. Condolence po sa mga pamilya ng nasawi. Defensive driving. At sa inyo mga nanonood, mag-iingat tayo palagi habang bumiyahe. Nakarating na tayo sa highway boundary, Mountain Province, Cagayan via Tabuk, Enrile Road. So pag nire-diretso natin to is makakarating tayo ng Enrile, tama ba? Kasi Mountain Province, Cagayan via Tabuk, karing Enrile Road. Lupit. Let's go. At nandito na tayo sa Kalinga Province. Kalinga Province na pala yung Buskalan. Hindi siya Mountain Province. Oh. Oh. Ganda ng araw. Uy, may pala dito. May rebulto. Ngayon ko lang napansin yan, ah. Ganda ng araw, parang gusto mong pumasok ng grade 1. Ganda. Dito kita yung God Race. Oh. Ganda. Lupit. Malapit na tayo at 5.4 na kilometers lang daw. At mararating na natin ulit for the third time ang Buskalan. Pero this time is nakamotor tayo. Hindi tayo joiner. Oh. Mga delikadong daan.
Oh, solid. At ang dami nagbabagsakan siguro dito, ang daming bato. At pakiramdam natin, nandyan na sa harap natin ang signage ng Apo Wangod Village. At hindi rin nagtagal, narating na namin ang Buskalan. Oh! Ganda. Ganda ng pano. Rice fields. Ay, ito na. Ito na pala. Akit na tayo. Alright, so nakarating na tayo. Hey, akit tayo. Alright. May kaunting ahon sa daan, pero kinaya naman ng motor natin. At kung napadpad ka sa channel namin, pangatlong Buskalan na namin to. At we are right gone. At yung una at pangalawang Buskalan, joiner tayo. Pangatlong Buskalan natin ngayon is nakamotor tayo. At nagstay tayo sa Bontoc Mountain Province. At yun, kitang-kita yung araw, bilog na bilog. Ganda. Pagdating sa taas, grabe, ang ganda ng view. Nag-login muna kami sa police checkpoint bago pumasok sa mismong lugar nila Apo Wangod. Pagdating namin, napansin namin kaunti lang ang mga tao. Ito ay dahil sa aksidente na nakita nating van na pupunta rin sana dito sa Buskalan. May isa rin daw katribo ng mga putbut na pumanaw, kaya mas tahimik ang lugar. Akala ko yung nasa taas doon. Good morning po. Buti na lang at nasalubong agad namin si Ate Hilda, ang magiging tour guide namin. Ay, wala po. Nung punta natin halos 1 hour. Oo. 1 hour. Kahit hindi na ito ang unang beses namin dito sa Buskalan, humanga pa rin kami sa bagong tulay. Oo ay sira na. Kaya pala temporary lang. Makita na yung bakal. Ay, dyan tayo dumaan. Mas accessible na at hindi na gaanong mahirap ang pag-akyat at pagbaba papunta sa bahay ni Apo Wangod. Dahil matarik pa rin ang ilang daan, nagpahinga muna kami sa view deck. Sobrang ganda ng tanawin doon. At syempre, dahil kilala ang Buskalan bilang Tattoo Village, nagpadagdag na rin kami ng tattoo. Isa na namang marka ng aming pagbalik ngayong nakamotor na kami. Hindi rin namin pinalampas ang pagkakataong makadaupang palad muli si Apo Wangod na kahit may edad na ay fresh pa rin at young looking pa rin. Iba pa rin ang experience sa Buskalan kahit pangatlong balik na namin. May bago pa rin saya at alaala. Isa na naman itong trip na hindi namin malilimutan. Alright, so tapos na tayo dito sa Buskalan.
At try natin dumaan sa Sadanga. Thank you kay Ate Hilda, thank you. Yun, so yun, nakita nyo, tinatawaan ulit tayo dahil bumisita tayo dito. For the third time, nakabalik tayo dito para magpadagdag ng tinta sa ating katawan. Tapos motor ka agad. Ink and ride. Since pabalik naman na tayo ng Bontoc, try natin dumaan sa Sadanga. Tapos tignan natin yung longest bridge, hanging bridge. Ano lang to, side trip bago bumalik ng Bontoc ulit. Alright, so nakababa na tayo dito sa Welcome Wangod Buscalan Tattoo Village Shrine gamit ang ating motor. Hanep. At kasama pa rin natin ang OBR na masakit ang braso. Ako din. Tara, let's go. Bago kami bumalik ng Bontoc, dumaan muna kami sa isa pang kilalang tulay dito sa Sadanga. Alright, so pupuntahan na natin yung Nabengan Bridge. At meron na tayo 7 minutes na lang daw. Tignan natin kung ano itsura talaga doon. Akala namin madali lang puntahan. Yun pala, may lakaran pa. Flight of stairs. Mga side trip lang to na bago tayo bumalik ng Bontoc kasi hindi na natin dadaanan to pagka uwi natin. So, daan din natin. Yan siya kataas. At nakikita na natin yung kulay asul na tulay. Pero sulit na sulit ang paglalakad nang makita namin ang tulay. Sobrang ganda. Narito tayo ngayon sa Nabengan Bridge o Peace Bridge, ang tawag sa pinakamataas na hanging footbridge sa Pilipinas. 180 meters ang taas at 320 meters ang haba. Gawa ito sa steel cables at napapalibutan ng bundok at kagubatan. Isa rin itong simbolo ng pag-asa. Medyo nakakatakot sa una, pero habang tumatawid ka, mararamdaman mo ang katahimikan at ganda ng paligid. Parang nawawala ang stress at problema. Solid at matibay ang pagkakagawa, kaya safe na safe. Mga 10 minutong lakad lang mula sa kalsada bago marating ang tulay. Pinakamainam na bumisita dito mula November hanggang May kasi madalas maliwanag ang panahon at kitang-kita ang tanawin. Pero kung gusto mong maranasan na parang nasa ulap ang tulay, bumisita sa umaga, mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Yan ang oras na may fog o ulap sa paligid. Sulit na sulit ang pagpunta. Parang di mo aakalain na may ganitong ganda dito sa Pilipinas. Isa na namang kahanga-hanga at sulit na biyahe ang natapos natin dito sa Buscalan at Sadanga. Mga lugar na talagang dapat nyong mapuntahan kapag napadpad kayo dito sa Cordillera. At kung umabot ka hanggang dulo ng video, maraming salamat sa iyo. Malaking tulong ang suporta mo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Hanggang dito na muna mga Regans. Muli, kami ang Ride Gone na laging nagpapaalala na ride safe lang.